So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Pag-usapan naman natin itong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Dahil nung kamakailan po ay pabago-bago ang statement nito hinggil kay Ramil Madriaga, mga ka-GPnatics. Na kesyo ito ay dapat protektahan, ito ay kanyang kinakasuhan, mga kababayan, protektahan daw para makapagsalita doon sa kamera, doon sa kanyang hearing. Subalit mga kababayan, nagiging contradict din ito sa sarili niya ring pahayag. Kaya ngayon itong si Ronald Llamas ay nagtataka, mga kababayan, at ang sinasabi nga po nito ay grabe na ang takot ni Sara Duterte. Kunwari lang ay wala siyang pake. Subalit dahil nga ang kanyang mga bank records ngayon ay pwedeng lumabas at any given time sa pagdinig po ng kanyang impeachment, mga kababayan, ay hindi na daw po ito nakakatulog. Oh. Agoy. Walang sound, guys. Teka meron naman. Naririnig niyo yung sound? Yung kay Ronald Llamas? Wala? Bakit kaya? Teka lang. Sa akin din wala rin ako naririnig eh. Pero, bago ko naman to i-content, papakinggan ko na to. Nagtataka ako bakit walang sound. Tinutulongges ako nito yung sarili niya. Ayun. May ganito siyang posisyon the other day, tapos ngayon may iba siyang posisyon. Parang kino-contradict niya yung sarili niya. May ganito siyang posisyon the other day, tapos ngayon may iba siyang posisyon tungkol kay Madriaga. So, ano ba talaga, ate? Ano ba talaga ang posisyon mo kay Madriaga? No, okay ba sa iyo na siya ay gamiting witness? Okay ba talaga siya na i-secure ng house, no? Parang dito sa parang itong banat niya kahapon ba 'yon? Pinanatan niya sila Congressman Chel Jokno. Okay. Nung humihingi sila Chel Jokno ng new evidence tungkol para dito sa impeachment, no? Ang sabi niya, fishing expedition. Una naman, sabi niya, ilabas na lahat ng ebidensya na dapat ilabas. Dahil haharapin ko lahat 'yan. Tapos ngayon, well, palagay ko naman na Llamas, kaya sinasabi niya, ilabas na lahat ng ebidensya na dapat ilabas dahil haharapin ko lahat yan. Kasi kapag nilay down mo kaagad yung predicate, ano ang mangyayari? Mapaghahandaan nila yan eh. Sabi nga nila, ang isang magaling na tao, mga ka-GPnatics, hindi mo ilalabas kaagad yung alas mo, yung baraha mo. Diba? Kasi pag binakita mo yung baraha mo, wala na, madidepensa nila yan, magagawa na nila ng paraan yan. Kita mo yung kay Mary Grace Piatos. Mukhang ready dyan si Sara Duterte ngayon eh. Kasi sabi nila, sasagutin lang namin yan dun sa impeachment trial. At napaghandaan na yan ng mga abogado ko. Yan ang sinasabi, mga kababayan. Dito sila ngayon nagkakaroon ng problema sa usapin po ng kanyang bank records at dito kay Madriaga. Dahil marami talagang alam itong si Madriaga, mga ka-GPnatics. Nakita nyo naman eh, noong nakaraan, itong si Monsayak, maging itong si Colonel La Chica ay dinideny na hindi raw nila kakilala, mga ka-GPnatics, itong si Ramil Madriaga. Subalit kahapon o na makaraang araw tayo, nakita ko o nakita ng buong mundo, mga kababayan, ng bawat Pilipino, yung bank records. Okay? Yung bank transaction rather. Nung pagpapagawa ng uniforme. At yung kanilang palitan ng mensahe. Sa makatuwid, mga kababayan, kilala po nila talaga si Ramil Madriaga. At yung kanilang palitan ng mensahe. Sa makatuwid, mga kababayan, kilala po nila talaga si Ramil Madriaga. Sa makatuwid, mga kababayan, kilala po nila talaga si Ramil Madriaga. At yung kanilang palitan ng mensahe. Sa makatuwid, mga kababayan, kilala po nila talaga si
Walang duda yun. Yung humihingi ng new evidence, fishing expedition daw. Sal- Reden Miranda. Kinakabahan siya dito sa bank records. Of course, kinakabahan siya kay Madriaga dahil mukhang maraming alam. No? Pati ako nagulat sa dami ng alam ni Madriaga. Pero mas kinakabahan siya dito sa bank records. Dahil pwedeng gawin ito ng ombudsman in the service of the SALN issue. Paano para malaman yung SALN niya kung totoo talaga, dapat pabuksan ng ombudsman sa AMLA yung kanyang mga bank accounts. Ito mga bank accounts na matagal nang sinasabi ni Trillanes at ni former Deputy Ombudsman Carandang na ang dami, ang laki, in their billions at nanggaling sa mga alleged drug lords. Billions ang usapan mga ka-GPnatics. Kaya pala kayang-kaya nila magbayad ng isang Kaufman 150 million per month. Overlords. So, ang sabi ni Sara, di ilabas nyo. Dati, sabi niya, ilabas nyo. Ngayong ilalabas, ay ayaw naman niya. Oo nga, mga ka-GPnatics. Sige, ilabas nyo. 'Di ba? Kasi noon, nandun pa si Samuel Martires. Hindi naman kayang ilabas dati dahil ombudsman ang may power para mabigyan po ng access. 'Di ba? Ombudsman lang dahil yan sa ang tawag dito, executive order na inilabas, mga kababayan, ni Digong Duterte. At ito naman ay kinatigan ng ombudsman dati sa pangunguna nitong si Ombudsman tawag dito, si Samuel Martires. 'Di ba? Mga kababayan? Kaya itong si Sara dati, yabang-yabang, sige, ilabas nyo. Kasi alam niya, hindi pwedeng mailabas. Without the permission of the owner. Mga ka-GPnatics. Ngayon, mga kababayan, na si Boying Rimulya na ang ombudsman, okay? Natatakot na ngayon si BP Sara Duterte na wag daw ilabas, wag daw kalkalin. Bakit? Anong kinakatakot mo sa iyong bank records? Para ito ay mapagtugma sa iyong SALN. So, dito siya kinakabahan. Oo. Dahil pwedeng maging game changer ito, Oo. Kung totoo yung sinasabi ni Trillanes, ni Deputy Ombudsman Carandang, na itong mga hundreds of millions, even billions na pumasok sa bank accounts ni Sara at ng kanyang asawa, no, si Mads Carpio, ay totoo na galing sa mga drug lords. Pero kahit hindi galing sa drug lords, wala sa salin mo Ang salin ni Sara is 85 million No, mukhang malayo doon sa alleged na laman ng kanyang bangko. Patay tayo dyan, mga kababayan. Patay ka dyan, Sara. No? Yan talaga yung nakikita natin ngayon na talagang pwedeng gumulat. Yan ang pwedeng magpabago ngayon sa desisyon ng mga senador. 'Di ba? Yung mga senador ngayon, yung mga member ng majority nagpapakita na ng kanilang mga kulay. 'Di ba? Nakita nyo naman yung committee report ni Panfilo Lacson, mga kababayan, apat pa lang yung pumipirma. Si Bam Aquino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan at si Panfilo Lacson. Mga kababayan, yung ibang mga member ng Blue Ribbon at yung mga ex-officio ay hindi pumipirma. O bakit? Pinoprotektahan nila yung kapwa nila senador. 'Di ba? Mga kababayan, dahil sila ay mayroon pang mga pangarap sa buhay o pinangangalagaan nila or sabihin natin political survival pagdating sa 2028 dahil kakapit ata itong mga ito sa lineup ni BP Sara Duterte. Pero ang lahat ng yan ay maaaring magbago. No? Kapag nahalungkat, nabukit-kit, mga kababayan, etong itinatago ni BP Sara Duterte sa kanyang mga bank records na hindi tugma sa kanyang SALN. Siyempre, pag napatunayan na totoo pala, pwede bang sabihin ng mga senador, hindi, gawa-gawa nyo lang yan. Hindi totoo na may ganyang karaming pera ang mga Duterte ngayon. Mga kababayan, dyan na nila ilalatag ngayon. Sige, kung hindi ito totoo, saan ang gagaling yung pera ngayon nila Sara Duterte? Doon sa mga abogado ni Digong. Si Kaufman pa lang, 150 million. Paano pa yung 7 ibang tao na kasama sa defense team?
Oh, mga kababayan, ganun ang sasabihin. Paano nyo rin nababayaran yung inyong abogado, yung mga abogado, 16 ni Sara Duterte? Isa yan sa napakagagaling ng mga abogado. 'Di ba? Yung Narbasa Ek, mga kababayan. Malakas na ano yun, na law firm yun. Napakagagaling. At syempre, talagang mga premyado. Oh. At saka yung paglakwalakwatsa nila, saan nanggagaling yun? Kung totoong wala silang kapera-pera. Kung totoo na milyones lang ang pera nila. Mga kababayan, yung 85 million, isang buwan lang kay Kaufman yan, ubus na. Sabi ni Ma'am Myra Domingo, gising na gising kami dati. Kami kasama sa 32M. Now, big never. No more again to lustay. Sabi niya, ayun, Fortune Narbasa, Jason Rivera. Salamat, di ba? Mga premyado yan. Mga ano talaga yan, mga kababayan. Kumbaga, dekalidad na mga abogado at dekalidad na law firm yan. Hindi lang basta-basta yan. Mga kababayan, 16 yan eh. O, bilyones din yan, sigurado. Oh. Yan po ang kinakatakot ngayon ng kampo ni BP Sara Duterte. At marami po ang nagparating sa atin, sa inyong abang lingkod, mga kababayan, na mga kaibigan mismo rin nila Secretary Ronald Llamas, ni Sir Edu, mga kababayan nila Christian Esguerra, na talagang ang kampo daw ni BP Sara Duterte ay talagang halos hindi na makatulog. Halos, mga kababayan, sunod-sunod daw ang kanilang pakikipag-meeting. Ginagawa ng paraan kung paano siguro itutumba si Madriaga, dahil nga, 'di ba, nabalitaan natin, kumpirmado, nakita rin sa CCTV na nagugulat tayo. Yung isang tao, mga kababayan, na ang kaso lang daw ayon sa abogado ni Ramil Madriaga na si Attorney Raymond Palad, ang kaso lang nung tao galing doon sa Pasay City Jail ata yun, mga kababayan, parang ano lang Bausi. Ang kaso. Pero magugulat tayo, Bausi ang kaso, mga kababayan, dinala sa BJMP doon sa saan ba yun? Yung Zelda 2 ata yun, sinasabi ni Pebbles sa Talaquera. Yung daw na Zelda na yun, mga kababayan, exclusive lang daw yun sa mga high profile. Bakit ganun? Isang Bausi, di ba? Bausi offender. Tapos, dadalin mo doon sa mga kababayan, doon sa kulungan kung saan nandun si Madriaga, tapos kapupunta mo pa lang doon, nagpupok na kaagad ng away, tinutulak-tulak si Madriaga, mabuti na lang yung tao, nagsisigaw daw, mga ka-GPnatics. Oh. Naimbagag sa Sir Tony, bilyonaryo ang mga dutay, di mahirap ang dutay, saan kukuha ng abogado yung ama at anak? Sino ang magpapasahod sa kanila? Sa mga kinuhang abogado, tumpak. Alangan naman, sasabihin nila, hindi, ano yan, mga donation. Donation na naman. Annex 2, di ba? Annex 2. Oh. Naku po, God bless me, Ramil Madriaga. Keep safe po. Protektahan ang nagsasabi ng totoo. Pinya Valencia Vlog. Good morning, GP, at sa lahat ng mga nandito. Good morning. Mga kababayan. Ano pa kaya ang susunod na sasabihin dito ni Sara Duterte sa mga eksena niya na pabago-bago? Hindi na naubos, Hindi na nahihiya itong mga ka-GPnatics. Lagi na lang palpak ang kanilang ginagawang mga press con. Dahil sarili nilang suka, ang kanilang kinakain, sasabihin ngayon, kinabukasan, babawiin. Pwede rin, tama, pwede rin ang China na nagdo-donate Ma'am Maria Palisok. Totoo yan. Di ba? Okay? So, ito naman, mga kababayan, ang pag-usapan natin. Ito